What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa bagong aralin sa PKLP. Ang ating aralin ay tungkol sa kahulugan, katuturan, at elemento ng kultura. Paano mo nga ba makikilala ang iyong sarili bilang isang Pilipino? Sa video lesson na ito, ating tatalakayin ang kaugnayan ng kultura at kamalayang pangkasaysayan. Susubukan nating pag-ugnayin ang kulturang Pilipino sa ating kamalayang pangkasaysayan. Sa araling ito, aalamin natin kung ano ang ibig sabihin ng kultura at paano ito makikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Bago tayo dumako sa ating aralin, sagutin muna natin to. Pag-isipan mo. Ang mga Maranao sa Lanao del Sur ay may pangunahing kabuhayang pangingisda. Ang Mangyan sa Mindoro ay umaasa sa patlang bilang kabuhayan, sinasabing ang kanilang teritoryo ay may matabang lupa at kagubatan. Paghahalaman. Pangatlo, ang mga Tiboli sa Katimugang Mindanao ay may tradisyonal na kabuhayan tulad ng paghahabi ng tela at patlang sa mababang lugar. Pagtatanim. Pang-apat, ang Tausug ay pangkat etniko sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang pangunahing hanap buhay nila ay pangangalakal. Panghuli, ang mga karaya ng Antique ay mayroong pangunahing hanap buhay na pagsasaka, pangalakal at pangingisda. Ano ang napansin mo sa ginawa nating activity? Paano nakakaapekto ang lokasyon sa kabuhayan at kultura ng mga komunidad na binanggit sa gawain? Dumako na nga tayo sa ating aralin. Ano nga ba ang kultura? Ang kultura ay parang salamin ng ating lipunan. Dito makikita ang ating pagkatao at kung paano tayo namumuhay. Ang kultura ay salaysay ng ating kasaysayan na patuloy nating isinasabuhay at ang kamalayang pangkasaysayan ay ating malay sa kahalagahan ng kwentong ito. Bilang mamamayan, ang pagyakap sa kultura at kasaysayan ay susi sa pagiging tunay na Pilipino. Upang higit nating maunawaan ang ating pagka-Pilipino, marapat na maunawaan natin ang ating kultura. Ang kultura ay isang malawak na konsepto na tumutukoy sa kabuuan ng mga pag-ugali, tradisyon, paniniwala, sining, kasaysayan, wika at kaugalian na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang kulturang Pilipino ay isang mash-up ng mga tradisyon at kasanayan mula sa iba't ibang kultura, ngunit nakatuon sa mga pagpapahalaga at gawi na natutuhan at ipinasok ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Isipin natin ang kultura bilang paraan ng pamumuhay. Kapag tinanong tayo kung ano ang karaniwang pagkain ng Pilipino, paano tayo makitungo sa nakatatanda sa atin, o anong wika ang ginagamit natin, lahat ng ito ay bahagi ng ating kultura. Magsagawa muna tayo ng Think, Pair, Share activity. Ang bawat pangkat ay inaasahang pipili ng mga mag-aaral mula sa kanilang hanay para punan ang talahayanan at ang isa naman ay magpapaliwanag ng sagot ng pangkat. Ano nga ba ang katangian ng kultura? Bago natin talakayin ng iba't ibang elemento ng kultura, mahalagang maunawaan natin kung bakit ito mahalaga. Ang kultura ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang tao at ng buong bansa. Dahil dito, nalalaman natin kung sino tayo, saan tayo nagmula, at ano ang ating mga pinahahalagahan. Sa pamamagitan na rin ng kultura, na ipapasa ang mga kaugalian at tradisyon mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kung wala ang kultura, maaaring mawala rin ang mga mahalagang bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino. Halimbawa, noon ay sulat kamay ang pangunahing paraan ng komunikasyon. Ngayon ay gumagamit na tayo ng social media at messaging applications.
Nababago man ang paraan ng ating pamumuhay, nananatili pa rin ang ilang mahalagang pagpapahalaga tulad ng paggalang at pagmamahal sa pamilya. Bakit mahalaga ang kultura? Ang kultura ay buhay at patuloy na nagbabago. Hindi ito nananatili kundi umaangkop sa panahon. Ang kulturang Pilipino ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa at mamamayan. Ito ang kabuuan ng ating mga paniniwala, tradisyon, wika, sining, panitikan, kaugalian at gawi na nagpapakita kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ang kulturang Pilipino ay tumutukoy sa kabuuan ng mga tradisyon, kaugalian, paniniwala, sining, wika, pagkain at pamumuhay ng mga Pilipino. Ang kultura ng Pilipinas ay resulta ng maraming taon na historikal na proseso at impluensya mula sa iba't ibang lahi kabilang na ang mga indigenous, Espanyol, Amerikano at Hapon. May dalawang pangunahing anyo ang kultura. Unay ang material culture o ang mga bagay na pisikal at nakikita natin. Kabilang dito ang barong Tagalog, bahay kubo, mga kagamitan at mga likhang sining. Pangalawa naman ay ang non-material culture. Hindi natin ito nahawakan, ngunit malaking bahagi ito ng ating pagkatao. Kabilang dito ang wika, pananampalataya, tradisyon at mga pagpapahalaga. Mas madaling masira ang material culture, ngunit ang non-material culture ay maaaring manatili sa mahabang panahon kung patuloy itong isinasabuhay. Hindi pare-pareho ang kultura ng lahat ng tao dahil maraming salik ang nakakaapekto rito. Una, ang lokasyon o heograpiya ay nakakaapekto sa kabuhayan at pamumuhay. Ang relihiyon naman ay nakakaapekto sa mga paniniwala at tradisyon. Samantala, ang teknolohiya at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa ay nagdudulot ng mga bagong impluensya sa ating kultura. Dumako na tayo ngayon sa mga elemento ng kultura. Una, ang wika at panitikan. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Iba't ibang mga wika at diyalekto ang ginagamit sa iba't ibang rehiyon ng bansa tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon at marami pang iba. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon, kundi isang mahalagang salamin sa ating kultura at pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng wika, na ipapamasa at na ipapamana ang kultura. Ang panitikan naman ay nagpapakita ng ating pananaw at karanasan bilang Pilipino. Ang panitikan naman ay tumutukoy sa mga akdang nasusulat o naipapahayag sa wika na nagpapakita ng karanasan, damdamin, kaisipan at kultura ng isang tao o lipunan. Isa itong paraan ng pagpapahayag gamit ang salita, pasalita man o pasulat. Sa payak na pagpapaliwanag, ang panitikan ay kwento ng tao at ng kanyang buhay, damdamin at karanasan na ipinapahayag sa masining na paraan. Ito ay binubuo ng tula, maikling kwento, nobela, alamat at epiko, talumpati, sanaysay at tula. Sunod naman ay ang kaugalian at tradisyon. Ang kaugalian at tradisyon ay mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Ito ang mga nakaugaliang gawi, paniniwala at ritual na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang mga ito ay sumasalamin sa pagpapahalaga, pananampalataya at pamumuhay ng mga Pilipino. Ito ang nagbibigay kulay sa ating pamumuhay. Iba't ibang lugar, iba't ibang kaugalian at tradisyon, pero bahagi pa rin ng ating pagkakaisa. Narito ang mga halimbawa ng kaugalian at tradisyon bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Ang kaugalian at tradisyon ay ilan sa pinakamahalagang bahagi ng kultura dahil dito natin nakikita kung paano namumuhay at nakikipag-ugnayan sa isa't isa ang mga tao sa isang lipunan. Bagamat magkaugnay ang dalawang ito,
may pagkakaiba ang kanilang kahulugan. Ang kaugalian ay tumutukoy sa mga nakasanayang kilos o gawi na ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. Samantalang ang tradisyon ay mga gawain, ritual o pagdiriwang na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng mga kaugaliang Pilipino. Ang pagmamano ay isang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuha ng kamay ng nakatatanda at pagdampi nito sa noo bilang tanda ng paghingi ng basbas. Ang paggamit naman ng po at opo ay nagpapakita ng pagiging magalang sa pakikipag-usap. Isa ito sa mga kaugaliang madalas hinahangaan ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Isa pang kilalang kaugaliang Pilipino ay ang bayanihan. Ito ay tumutukoy sa pagtutulungan ng mga tao para sa kabutihan ng komunidad. Noong unang panahon, makikita ito sa sama-samang pagbubuhat ng bahay kubo upang mailipat ito sa ibang lugar. Sa kasalukuyan, nakikita pa rin natin ang bayanihan sa mga relief operations, clean-up drives at iba pang gawaing pangkomunidad. Mahalaga rin sa mga Pilipino ang pagpapahalaga sa pamilya. Karaniwan nating inuuna ang kapakanan ng pamilya at nagtutulungan ang bawat miyembro upang malampasan ang mga hamon sa buhay. Makikita rin sa ating kultura ang paggalang sa paniniwala ng iba. Pagkamat may iba't ibang relihiyon at paniniwala ang mga Pilipino, mahalagang matutuhan natin ang pagtanggap at pagrespeto sa pagkakaiba ng bawat isa. Samantala, ilan naman sa mga tradisyon ng Pilipino ay ang fiesta, na isang pagdiriwang bilang pasalamat at paggunita sa patron ng isang lugar. Madalas itong sinasamahan ng salo-salo, parada at iba pang programa. Ang simbang gabi naman ay isang tradisyong Katoliko na isinasagawa bago sumapit ang Pasko. Ipinapakita nito ang malalim na pananampalataya ng maraming Pilipino. Kasama rin sa ating tradisyon ang harana at pandiligaw. Noong unang panahon, inaawit na ng binata ang kanyang nililigawan bilang pagpapakita ng kanyang pag-ibig at paggalang. Ang kasalan sa tradisyong Pilipino ay hindi lamang pag-iisang dibdib ng dalawang tao, kundi pag-ugnayan din ng dalawang pamilya. Kaya naman, maraming ritual at simbolismo ang makikita rito. Panghuli, ang paglalamay at burol ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang ng mga Pilipino sa kanilang mga yumao. Sa pamamagitan ng sama-samang pagdarasal at pakikiramay, ipinapakita natin ang pagpapahalaga sa pamilya at komunidad kahit sa panahon ng pagluluksa. Sa kabuuan, ang mga kaugalian at tradisyong ito ay hindi lamang simpleng gawain. Sinasalamin nito ang pagpapahalaga ng mga Pilipino tulad ng paggalang, pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahal sa pamilya. Sunod ay ang pagkain. Ang pagkain isang mahalagang aspeto ng kulturang Pilipino. Ang pagkain tulad ng adobo, sinigang, lechon, pansit at kare-kare ay hindi lamang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin ng mga espesyal na okasyon at pagdiriwang. Ang merienda o snacks ay isang bahagi ng ating kultura. At ang mga pagkain tulad ng bibingka, puto at halo-halo ay nagpapakita ng ating pagka-creative sa pagluluto o paggayak ng pagkain. Kahit pagkain ay bahagi ng kultura, ipinapakita nito kung anong produkto ang meron sa lugar at paano ito niluluto. Ang relihiyon ay may malaking papel sa kultura ng mga Pilipino at karamihan sa atin ay Katoliko. Ngunit mayroon ding mga Muslim, Protestante at iba pang mga relihiyon. Ang mga relihiyosong selebrasyon tulad ng Pasko, Semana Santa at Flores de Mayo ay may malalim na kaugnayan sa ating kasaysayan at tradisyon. Ang ating pananampalataya ay malalim, bahagi ito ng kultura at nagbibigay saysay sa ating mga paniniwala. Sa sining at musika, mas nakikita natin ang ating pagiging malikhain at mayaman sa damdamin bilang isang lahi. Ang sining at musika ay hindi lamang anyo ng libangan. Ito rin ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin, karanasan, paniniwala at pangarap ng isang tao o komunidad.
Sa bawat obra, awitin, sayaw o pagtatanghal, makikita natin ang mga kwento ng ating kasaysayan at kultura. Dahil dito, nagiging mas buhay at makulay ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Mula sa mga sinaunang awiting bayan hanggang sa makabagong musika, patuloy nating naipapahayag ang ating pagiging malikhain at pagmamahal sa sariling kultura. Mayroon tayong iba't ibang klase ng sining. Una, ang biswal na sining gaya ng pintura at eskultura. Pinapakita nito ang kagandahan ng kalikasan, pananampalataya at kabayanihan. Kasama na rin dito ang mga sining na gawa ng mga katutubo. Ang biswal na sining ay isa sa pinakamadaling makita at makilala bilang bahagi ng ating kultura. Sa pamamagitan ng pagpipinta, pag-uukit, paghahabi at paggawa ng eskultura na ipapakita ng mga Pilipino ang kanilang pananaw sa buhay at pagpapahalaga. Halimbawa, ang mga obra ni Fernando Amorsolo ay nagpapakita ng kagandahan ng buhay sa kanayunan. Samantala, ang Espoliarium ni Juan Luna ay nagsisilbing paalala ng mga karahasang at karanasang pinagdaanan ng mga ninuno noong panahon ng kolonyalismo. Sa mga katutubong pamayanan naman, makikita ang kanilang kultura sa mga habing tela, palamuti at mga disenyo na may natatanging kahulugan at simbolismo. Pangalawa, ang sining pangpanitikan. Ito ay nagsisilbing tagapag-ingat ng kasaysayan, alamat at paniniwala ng mga Pilipino. Mahalaga ang sining pampanitikan dahil ito ang nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga kwento, alamat at karanasan bilang isang bayan. Bago pa man dumating ang mga mananakop, mayroon ng mayamang panitikan ng ating mga ninuno. Ang mga epiko tulad ng Biyag ni Lamang at Hudhud ay nagpapakita ng kabayanihan, paniniwala at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ginagamit ang panitikan upang mahihaga ang mga isyu, damdamin at adhikain ng lipunan. Dahil dito, nagiging tulay ito sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sunod ay ang sining sa pagganap na ginagamit upang isabuhay ang mga kwento ng bayan. Ang sining sa pagganap ay gumagamit ng galaw, musika at pagsasalita upang mapahayag ang mga kwento at damdamin. Sa Pilipinas, marami tayong uri ng pagtatanghal tulad ng teatro, sayaw, dula at mga relihiyosong pagtatanghal gaya ng senakulo. Sa pamamagitan ng mga ito, napapakita hindi lamang ang talento ng mga Pilipino kundi maging ang ating kasaysayan, tradisyon at mga paniniwala. Hanggang sa kasalukuyan, mahalagang bahagi pa rin ng ating kultura ang pagtatanghal na ito dahil nagiging daan sila upang mapanatiling buhay ang ating tradisyon. At panghuli, ang mga musika ay nagpapakita ng pamumuhay at pananaw ng mga tao sa iba't ibang rehiyon. Ang musika ay tinuturing na universal na wika ng damdamin. Sa kulturang Pilipino, ginagamit ito sa iba't ibang okasyon tulad ng pagdiriwang, panliligaw, pagtitipon at maging sa mga ritual. Ang kundiman ay kilala bilang awit ng pag-ibig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Ang harana naman ay tradisyonal na paraan ng panliligaw noong unang panahon. Mayroon ding mga awiting bayan tulad ng Bahay Kubo at Pamulinawin na nagpapakita ng simpleng mamumuhay at mga pagpapahalaga ng mga Pilipino. Sa iba't ibang rehiyon ng bansa, may sarili ring musika at instrumento ang mga pamayanan na nagpapakita ng kanilang natatanging kultura at pagkakakilanlan. Isa sa mga natatanging katangian ng Pilipino ang pagiging malapit sa pamilya at kasama rin ito bilang elemento ng kultura, ang pamilya at pakikipagkapwa-tao. Sa maraming pagkakataon, hindi lamang sa mga magulang ang tumutulong sa pagpapalaki ng bata, kundi maging ang mga lolo, lola, tiyuhin, tiyahin at iba pang kamag-anak. Ang pagkakabuklod ng pamilya at ang pakikitungo sa iba ay matibay na bahagi at haligi ng ating kultura.
May katangian ng pamilya sa kulturang Pilipino. Una ang malasakit at pag-aaruga, pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, pagpapahalaga sa edukasyon, pagkakaroon ng tradisyon ng sama-samang pagkilos. Kahit kasuotan ay bahagi ng ating kasaysayan, makikita rito ang impluwensya ng klima, pananampalataya at kolonyalismo. Ang kasuotan ay hindi lamang ginagamit bilang panangga sa init o lamig ng panahon. Isa rin itong mahalagang simbolo ng pagkakakilanlan, katayuan sa lipunan at kultura ng isang pangkat na tao. Halimbawa, ang Barong Tagalog ay kinikilalang pambansang kasuotan ng mga kalalakihang Pilipino, samantalang ang Barot Saya naman ay tradisyonal na kasuotan ng kababaihan. Sa iba't ibang pangkat etniko, mayroon ding natatanging kasuotan tulad ng bahag ng mga Igorot at malong ng mga Marnao at iba pang grupo ng Muslim sa Mindanao. Makikita sa mga disenyo, kulay at materyales ng kasuotan ang impluwensya ng klima, heograpiya, relihiyon at maging ating kasaysayan. Dahil dito, nagsisilbi itong mahalagang bahagi ng ating kulturang Pilipino. Ngayon, tanong, kung bibigyan ka ng pagkakataong pumili ng isang elemento ng kulturang Pilipino na nais mong ipagmalaki sa buong mundo, ano ito at bakit? Dumako na tayo sa paglalapat ng ating aralin. Ang kultura ay hindi basta nabuo lamang. Ito ay resulta ng mahabang proseso ng kasaysayan. Halimbawa, ang paggamit ng tin ng maraming salitang Kastila ay bunga ng mahigit 300 taong pananakop ng Espanya. Ang pagdiriwang natin ng pista at marami sa ating mga relihiyosong tradisyon ay may kaugnayan din sa ating kasaysayan. Ipinapakita nito na hindi maaaring paghiwalayin ang kultura at kamalayang pangkasaysayan. Globalisasyon at kulturang Pilipino. Sa panahon ngayon, mabilis ang palitan ng impormasyon sa buong mundo. Dahil dito, maraming banyagang impluwensya ang pumapasok sa ating bansa. Makikita ito sa ating pananamit, musika, pagkain at maging sa paraan ng pakikipag-usap. Bagamat may mabubuting epekto ang globalisasyon, mahalaga pa ring mapanatili ang ating sariling kultura upang hindi mawala ang ating pambansang pagkakakilanlan. Pagbabago ng kaugalian at tradisyon sa makabagong panahon. Habang umuunlad ang lipunan, may mga kaugalian at tradisyong nagbabago rin. Halimbawa, bihira na ang harana sa kasulukuyan at kadalasang social media na ang ginagamit sa panliligaw. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga pagpahalagang nakapaloob dito tulad ng paggalang, katapatan at pagmamahal. Ipinapakita nito na maaaring magbago ang paraan ng pagsagawa ng kultura, ngunit nananatili ang mahalagang pagpapahalagang ipinapasa nito sa bawat henerasyon. Paano natin ngayon mapapamahalagaan ang kulturang Pilipino? Bilang kabataan, marami tayong magagawa upang mapangalagaan ang ating kultura. Maaari tayong magsimula sa paggamit ng ating sariling wika, paggalang sa mga tradisyon, at pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Sa panahon ng social media, maaari rin nating gamitin ang teknolohiya upang maipakilala at maipalaganap ang kulturang Pilipino sa mas maraming tao. Tanong, may kaugalian ba sa inyong pamilya na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin? Anong tradisyong Pilipino ang nais mong maipasa sa susunod na henerasyon? Bakit? At bilang pagwawakas, mahalaga ba ang tunay na pag-unawa at pagpapahalaga sa ating kultura? Bilang bahagi ng pagsusulong ng pagkakaisa, pagmamalasakit sa bayan, at pagpapatuloy ng ating kasaysayan at pagkatao, paano natin ito mapangangatawanan bilang mga Pilipino? Tandaan, ang bawat elemento ng kultura ay may papel sa ating kasaysayan at pagkatao. Sa pamamagitan ng iba't ibang gawaing inyong natapos, at mga konseptong inyong natutuhan, napatunayan natin na kaya nating ugnay ang kultura at kamalayang pangkasaysayan gamit ang inyong sariling konteksto at karanasan. Ngayon, gawin naman ninyo ang pagbubuo at pagninilay sa mga
tumitingin sa papel ng kabataan sa pagpapalaganap ng ating kultura at kamalayang pangkasaysayan sa sariling konteksto at karanasan. Ang kultura ay hindi lamang tungkol sa mga nakaraan nating tradisyon. Ito ay buhay at patuloy na umuunlad habang tayo ay nabubuhay. Bilang kabataang Pilipino, mahalagang maging tagapagmana at tagapagtaguyod tayo ng ating kultura upang maipasa natin ito sa susunod na henerasyon. Dumako na tayo sa pagtataya. Ngayon, alam mo ng iba't ibang elemento ng kultura, subukan mong tukuyin ito sa iyong paligid. Dadako naman tayo sa pagtataya ng iyong pangunawa at mga kasanayang inyong nahubog. Pag-isipang mabuti ang pagsulit na naglalaman na ugnayan ang kultura at kamalayang pangkasaysayan. Tukuyin kung tama o mali ang mga pahayag. 1. Ang kultura ay tumutukoy lamang sa sining at musika ng isang lipunan. Mali. 2. Ang pagdiriwang ng mga pista ay isang paraan ng pagpakita ng kultura ng mga Pilipino. Tama. Ang kamalayang pangkasaysayan ay hindi mahalaga sa paghubog ng pagkakakilanlan ng isang bansa. Mali. Ang kasuotan, pagkain at wika ay bahagi ng kultura ng isang lahi. Tama. Si Jose Rizal ay sumulat ng mga akdang pampanitikan upang gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Tama. Hindi na kailangang pag-aralan ang kasaysayan dahil ito ay bahagi na ng nakaraan. Mali. Ang mga alamat at epiko ay bahagi ng kulturang nagpapalaganap ng kabayanihan at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Tama. Mahalaga ang kamalayang pangkasaysayan upang maiwasan ang pag-uulit ng mga pagkakamali ng nakaraan. Tama. Ang paggalang sa matatanda ay bahagi ng kaugaliang Pilipino. Tama. Ang pananakop ng mga dayuhan ay walang naging epekto sa kasalukuyang kultura ng mga Pilipino. Mali. Para sa takdang aralin o gawaing pampalawig, ang bawat Pilipino ay marapat na kakitaan ng pagmamahal sa kulturang ating kinagisnan. Paano mo maipapakita gamit ang iyong talento ang ugnayan ng kultura at kamalayang pangkasaysayan sa ating sariling konteksto at karanasan? At dyan nagtatapos ang ating mahabang talakayan ukol sa kulturang Pilipino. Maraming salamat sa bumuo sa pagsulat ng Banghay Aralin kung saan ibinasa ang ilang bahagi ng discussion na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.